Assalamualaikum. Ako nga po pala si Simon Dave T. Concepcion and my topic is about the fundamentals of alkynes. So ano nga ba yung alkynes? Alkynes is an unsaturated hydrocarbon and it is a non-polar solvent. Meaning to say, they cannot mix with water. Katulad po ng oil, they cannot mix together with water because of its component. And one of the family members of alkynes, which is the ethene, that has various benefits to us in terms of industrial activities that help us create plastics, rubbers, and many more. So saan po ba galing yung alkyne, which is the gas alkyne? So galing po rin sa fossil fuels, sa crude oils, something like that. So kaya nagkaroon po tayo ng alkyne. And then my next topic is about the sp hybridization. So hybridization is the process of mixing the s orbital and p orbital that creates a new orbital hybrid. So yun po. So sa process ng sp hybridization, nagkaroon po tayo ng ethene. So yun po yung mga ways to create a new component. Katulad ng butane, profine, hexane, and many more. Yun lang po. Salamat. Good morning, ma'am. So my topic is molecular geometry, bond length and strength, physical properties. So first is molecular geometry. So kapag sinabi nating sp hybridization sa alkynes, ibig sabihin nito ay nag-aayos ng electrons ng carbon sa atoms para makabuo ng triple bond. So dahil dito, ang hugis ng molecule sa paligid ng triple bond ay linear, straight line, ang angle ng bond ay 180. Kaya parang diretsong linya ang itsura ng molecule. Number 2 is bond length and strength. So ang triple bonds ay mas maikli, mas matibay at stronger kumpara sa double bond at single bond. Bakit? Kasi ang triple bond ay binubuo ng 1 sigma bond and 2 sigma bonds. So, mas maraming bonds, mas malakas ang kapit ng atoms sa isa't isa. Mas mahirap itong maputol at maliit ang distance ng dalawang carbon atoms. Last is physical properties. So, ang alkenes ay non-polar, so ibig sabihin hindi sila humahalo sa tubig pero madaling matunaw sa organic solvents tulad ng ether and hexane. So bakit hindi sila natutunaw sa tubig? Kasi ang tubig ay polar at ang alkynes ay non-polar. So yun lang. So let us proceed to the 3.1 IUPAC naming to name an alkyne. Ibig sabihin, upang pangalanan ang isang alkyne, hanapin ang pinakamahabang chain na naglalaman ng triple bond at palagyan ng hulaping wine ang hulaping ani ng alkane. So number 2 is 3.2, locating the triple bond. Ang carbon chain ay dapat bilangin upang bigyan ng triple bond ng pinakamahabang posibleng number o numero. Ang numerong ito ay inilalagay bago ang hulaping but one wine. So number 3 is 3.3, common mean. So ibig sabihin, ang mga simpleng alkyne ay madalas na pinangalanan ng bilang mga derivatives o derivatives na acetylene. Halimbawa nito is ang propane ay madalas na tinatawag na methylacetylene. So, halimbawa is ethane, which is IUPAC or acetylene. So, karaniwang pangalan din. So, propane which is IUPAC methylacetylene. Karaniwang pangalan din. But one wine is IUPAC. So, ulitin ko, upang pangalanan ang isang alkane, hanapin ang pinakamahabang chain na naglalaman ng triple bond at palagyan ng hulaping wine ang hulaping ani ng alkane.
So, locating the triple bond, ang carbon chain ay dapat bilangin upang bigyan ng triple bond na pinakamahabang posibleng number. Ang numerong ito ay inilalagay bago ang wrapping but one winding. So, last is 3.3. Common names. Ang mga simpleng alkyne daw ay madalas na pinangalanan na bilang mga derivatives ng acetylene. Ang halimbawa nito ay propane, ay madalas na tinatawag na methylacetylene or methylacetylene. So, mayroon to silang halimbawa na first is ethane, which is IUPAC or acetylene. Number 2 is propane, IUPAC, methylacetylene, karaniwang pangalan. But 1, IUPAC. So fun. Good morning, and I am Jardine Camden, and my topic is terminal alkynes. Are alkynes where the triple bond is located at the end of the carbon chain. They are more reactive and contains an acidic CH bond. So, ito yung mga alkynes na ang triple bonds ay nasa dulo ng carbon chain because of the position. Mas reactive sila at meron silang acidic hydrogen. This is a unique property na wala sa alkynes at alkenes. Importante ito kasi nagamit sila sa formation ng acidic ions na very useful sa paggawa ng mas mahabang carbon chains. So the next one is internal alkynes. Are alkynes where the triple bond is found in the middle of the chain. They are maybe symmetrical or asymmetrical and are less reactive to the terminal alkynes. So sa mga internal alkynes, ang triple bond naman ay nasa gitna ng chain na mas stable sila at less reactive compared sa terminal alkynes. Pwede rin sila maging symmetrical or asymmetrical depende sa R groups. The last one is CS acidity. Refers to the slightly acidic hydrogen present in the terminal alkynes, a unique property that allows the formation of acetylide ions used in synthesis. So, isa pa pong kay concept ay nasa CS acidity ng terminal alkynes. Ito po yung dahilan kung bakit kaya nilang mag-react with strong bases. This property is also important sa synthesis kasi nag-open ito ng reaction for carbon bond formation. 5.1 Preparation. Dehydrogenation. The main laboratory method is to remove two molecules of HX hydrogen halide from the dihalogen. Two halogen atoms are using a strong base. 5.2 Additions. Hydrogenations. Alkynes can react with hydrogen gas H negative 2 to become the less unsaturated. This can stop the alkane stage of partial or go all the way to an alkane. Complete 5.3 Selective reduction to get a alkane from 2 alkane. You must use of special catalyzed catalyze this reaction always give the cis Z isomer. So, ang i-discuss ko ngayon is about reaction of alkenes. So, 6.1 halogenation. Alkene plus Br2 slash Cl2, ito ay nagiging dihaloalkene kapag isang molecule lang. So, kapag dalawang molecule naman is nagiging tetrahaloalkene. So, 6.2 hydrohalogenation. Alkene plus HX, open and close parentheses, HCl slash
HBr, ito ay tinatawag na Markov-Nikov's rule. H sa carbon na maraming carbon, X sa carbon na mas konti ang carbon. Sa 6.3, hydration, alkene plus tubig, open and close parenthesis, may acid plus HgSO4, ito ay enol na nagiging ketone. So sa madaling salita, ang alkenes ay nagre-react sa iba't ibang substances. Sa halogenation, kung saan nakakabuo ito ng dihaloalkene at saka tetrahaloalkene. Sa hydrohalogenation naman is ito ay sumusunod sa rules ng Markov-Nikov's rule. Sa hydration, ito ay sumusunod kung saan nakakabuo ito ng enol na nagiging ketone. Yun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and I am Jibril Nueto, and my topic is all about acetylide ion formation and acetylide reaction and industrial uses. Ang una po ay acetylide ions formation. Kapag ang isang terminal alkyne ay pinareact sa isang napakalakas na base tulad ng sodium amide o NaNH2, nawawala ang hydrogen sa dulo ng alkyne. Dahil dito, nabubuo ang isang acetylide ion na may negative charge. Simpleng idea. Terminal alkynes plus strong base equal to acetylide ion. Mahalaga ito dahil ang acetylide ions ay very reactive at habang magipag-react sa ibang molecules. Sunod naman ay acetylide reaction. Ang acetylide ion ay isang malakas na nucleophile. Ibig sabihin, gusto nitong pumatake sa electron port na bahagi ng ibang compounds. Dahil dito, nagamit natin ang acetylide ions para makabuo ng bagong carbon-carbon bonds. Ito ay mahalaga sa organic synthesis dahil nakakatulong ito para mapahaba o mapalagi ang carbon chain ng isang molecule, isang essential step sa paggawa ng mas complex na organic compounds. Ang huli ay industrial uses ng acetylene, ang simplest alkyne. Ang acetylene ay malawak na ginagamit sa panghuli ang industrial uses ng acetylene, ang simplest alkyne. Ang acetylene ay malawak na ginagamit sa oxystylene, welding at metal cutting. Kapag sinunod ang acetylene kasama ang oxygen, nagpo-produce ito ng sobrang init na flame. Isa sa pinakamainit na ginagamit sa industriya dahil sa init na iyon, madali nitong napuputol o nadidikit ang metal.